Ang mga motorcycles po natin, basta hindi electric driven, lahat po yan ay mayroong clutch. So ano nga ba itong clutch? Bakit mayroong wet clutch at saka bakit mayroong dry clutch? Alin naman ang mas maganda dun sa dalawa? Kumisa po may maririnig kayong ganito. Ang bibiling kong motor ay yung scooter kasi para wala ng clutch. Hindi po accurate yung sentence na yon. Kasi gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, lahat po ng motor ay mayroong clutch. Kaya lang yung scooter, wala po siya ng clutch lever. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan pumiga ng clutch lever para gumana yung clutch niyan. Kaya yung mga scooter, ang tawag po dyan ay automatic. Ngayon guys, kailangan po ng isang motorcycle ang clutch para pwedeng mag-engage at saka disengage yung power ng makina doon sa gulong. Kasi guys, kung hindi lalagyan ng clutch ang isang motor, pag start nyo yan, andar kagad yung gulong. Kaya dahil po dyan sa clutch system, ang mga motor natin, pag start mo, ay hindi kagad uusad. Naka-neutral muna yan. Doon po sa mga decambio or yung naka-manual transmission, katulad ng sa mga dirt bike at saka doon sa mga pang-tricycle or yung mga big bike, pipiga muna po yan ng clutch lever. Tapos tatapak po yan sa cambio para maipasok ito sa first gear or sa primera. And then, pagka gusto niyang mas tumulin-tulin, ay pipigain niya ulit yung clutch at ipapasok niya naman po sa second gear, then sa third gear, and so on. Ganyan po ang manual transmission ng isang motorcycle. Ngayon, sa mga scooters naman guys, kahit walang clutch lever yan, ay meron pa rin po yung clutch. At makikita nyo po yan doon sa may likurang banda ng motor. Nakakonek po siya doon sa rear wheel. Ang tawag po sa transmission yan ay CVT or Continuously Variable Transmission. Kapag binuksan nyo po yung panggilid ng mga scooter, makikita nyo po na mayroon yan dalawang pulley. Yung sa left po, ang tawag dyan ay driver pulley. Nakakonek po yan mismo doon sa makina. Tapos yung sa may right naman po, ang tawag doon ay clutch pulley. Yun naman po yung nakakonekta doon sa may rear wheel. Ang dalawang pulley naman na ito ay pinagkokonekta ng V-belt. Tinawag po yung V-belt kasi ang hugis po niyan, kapag hiniwa nyo yan, makikita nyo parang letter V. Sa loob po ng driver pulley ay may mga rollers. Sa Tagalog, kung tawagin natin dito yan ay bola. Pag in-start na po ang makina, sa umpisa habang naka-idle lang ang makina, yung mga roller ay nahandun lang malapit sa may gitna ng pulley. Pero once na piniga na po ang throttle, bibilis ang ikot niyang pulley, itong mga roller po ay magi-slide papunta dun sa outer side ng pulley. Dahil dyan, bubukas po itong pulley na ito at iipitin niya yung belt. Aangat po yung belt dun sa may driver pulley, dun naman po sa clutch pulley ay bababa ang belt. Yung pagtaas at pagbaba po ng belt na yan, ang nagiging rason kung bakit umaandar, bumabagal, tumutulin ang isang motor kapag pinipiga natin ang throttle. Doon naman po sa may clutch pulley, pag tinignan nyo ang loob niyan, may makikita kayo dyan, tatlong arms. At ang mga arms na ito ay mayroong clutch lining sa bawat dulo. Kapag tumutulin po ang ikot nitong clutch, ay bubuka palabas itong tatlong arms. At kakapit po yung clutch lining na yan dun sa may clutch housing. Ito naman pong clutch housing ay nakakonect sa rear wheel. Pag bumitiw ka na sa throttle, natural babagal ang ikot niyang clutch. Bababa na po yung mga arms at magdi-disconnect po yan doon sa clutch housing. Yan naman po ang neutral niyan. Magkaiba man po ang design ng naka-manual transmission ng motor at saka ng naka-automatic, ang trabaho po ng mga clutch niyan ay parehas lang. Yan po ay ang kumapit at saka bumitaw. Or sa English, mag-engage at saka disengage. Ang isa sa pinagkaiba nitong dalawang clutch na ipinakita ko sa inyo, yung mga clutch po sa manual transmission, karaniwan yan po ay wet clutch. Tinawag po yung wet clutch kasi yan po ay palaging basa ng motor oil or ng engine oil. Meron din pong mga naka-manual transmission na motor na dry clutch pero hindi na po natin isasali dito yon kasi bihirang-bihira naman po yon, karaniwan po yon sa mga big bike lang. Dito po sa atin, karaniwan yung mga dry clutch ay nakikita sa mga scooters. Tinawag naman pong dry clutch yan kasi natural hindi po yan nababasa ng motor oil. Kaya lagi po yang tuyo. So ano naman kaya ang mas maganda sa dalawa? Ano kaya ang mas effective dun sa dalawa? Sa totoo lang po, parehas naman pong okay yan. Parehas po niyan magagawa yung trabaho nila na mag-engage at saka disengage. Kaya lang meron silang kanya-kanyang advantages at saka disadvantages. Doon po kasi sa mga manual transmission, yung clutch nito or yung clutch pack nito kailangan talagang nababasa ng langis. Kasi kapag yan po ay hindi na nabasa ng langis, mag-iinit po yan at mag-overheat.
technically ay mas matagal ang buhay nito or mas matagal itong mapudpod, lalo na kung regular na paggamit lang. Katulad ng mga ginagamit lang sa city or yung mga pang personal use at hindi ginagamit sa sports. Ang isa pa pong advantage ng ganitong klase ng clutch system ay mas tipid po ito sa gas kasi hindi nito kailangan ng mataas na RPM para ito mag-engage. Once na naipasok mo ito sa primera, konting pigalang ng throttle ay umuusad na po yan. Ang disadvantage naman po sa mga naka-wet clutch ay mabilis dumumi yung engine oil. Kasi guys, yung clutch lining na unting-unting napupudpod ay humahalo po yan doon mismo sa engine oil. Kaya napakahalaga sa mga naka-wet clutch yung regular ang pag-change oil. Ang isa pa pong disadvantage ng wet clutch kung ikaw ay nagdi-DIY or nagme-mekaniko ka ay medyo mas hassle itong gawin kasi nga po malangis. Punta naman po tayo dun sa advantages ng dry clutch sa scooter. Ang number 1 po dyan ay mas madali itong gamitin. Hindi ka nagagamit ng clutch lever. Ipiga ka na lang sa throttle, automatic na yang mag-i-engage. Pag bumitaw ka sa throttle, automatic rin po yang mag-disengage. Tapos para po sa akin, mas madaling gawin yung mga dry clutch ng scooter. Kasi pwede mo itong ayusin kahit naka-center stand lang yung motor. Walang tatapon na langis. Alam nyo guys, last trail namin, may kasama po kami na naka-Kawasaki KMX. Nasunog yung clutch niya. At dahil wala po kaming baong langis, ang sabi ko sa kanila ay ihiga na lang nila yung motor para pag ginawa ko na yung clutch ay hindi tumapon yung langis. So sa mga scooter, hindi nyo na kailangang ihiga yung scooter para lang gawin yung clutch nito. Kahit naka-center stand lang yan, ay po pwede nyo yan kalikutin. Tapos yung mga dry clutch ng scooter, para sa akin ay mas madali rin kalasin basta meron kayo ng Y wrench. Sa wet clutch po kasi kapag medyo masikip yung center bolt, ay mahirap po yan tanggalin. Kuminsan gagamit ka pa talaga ng impact wrench. Buti na nga lang po, nung ginagawa ko na yung clutch, dun sa last trail namin, ay mayroon kaming nahiraman ng impact wrench. Ang disadvantage naman po ng dry clutch sa scooter ay kailangan medyo tumaas muna ang RPM bago ito mag-engage. Kaya mas malakas po itong kumonsumo ng gasolina kaysa dun sa mga naka-wet clutch. Guys, lilinawin ko lang ha, nai-explain ko po sa inyo yan kasi dati po akong mechanic. Dati po akong merong shop ng motor, nakalaunan ay naging talyer na din ng mga kotse. Pero ngayon po ay graduate na ako dyan. Hindi na po ako nagme-mekaniko at saka wala na po akong shop. Full-time content creator na po ako. Kaya dun po sa mga nagwa-wonder kung nasaan ang shop ko or kung pwede ba akong gumawa, ay pasensya na po. Retired na po tayo dyan. Ang karaniwang ginagawa ko na lang po ngayon ay yung sarili kong motor. At paminsan-minsan, kapag mayroon tayong tropa na nasisiraan sa trail, ay kailangan din natin gawin para pare-parehas kaming makauwi. And then guys, update ko lang kayo kasi dun sa last episode natin, nabanggit ko na bala kong maggawa pa ng isang channel kung saan po pwede kong maituro sa inyo kung paano ko bang napalago itong dalawang YouTube channel natin, isang Facebook page, at saka isang TikTok account. Kaya naging full-time content creator tayo. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung mga natutunan ko sa 5 taon ng pagko-content creator para kung gusto nyo rin na kumita sa paggawa ng content ay hindi na kayo masyadong mag-eksperimento. Antay-antay lang po tayo, malapit na po yan. Medyo busy lang po tayo ngayon kasi may pasok pa yung mga anak ko. Ako po kasi ay naghahatid sa kanila sa school. So ngayong summer vacation nila, sisimulan na po natin yung channel na yan. So yun lang guys, I hope na nakatulong itong mga simple explanation ko about sa clutch, sa wet clutch, sa dry clutch. Kung meron po ako mga nakalimutang sabihin at meron kayong gustong idagdag, ay i-comment nyo lang po sa baba. Huwag nyo lang po kakalimutan mag-like at saka mag-share. So hanggang sa susunod na mga episodes guys, thanks for watching.